Magandang gabi, bayan. Ito na naman si Toto Tirador. Titiradorin natin si Corina Sanchez at si Julius Babaw. Ang mga tao na nagbibigay protection sa flood control queen na si Sara Diskaya at para na ring pinoprotektahan ang iba pang pagnanakaw mula sa flood control projects nitong napakabalahura, napakabastos, walang katulad sa tindi ng pagnanakaw. Mas matindi pa sa plunder ang ginagawa ninyo. Pandarambong na tudo-tudo. Ngayon, ito ang pag-usapan natin. Maganda siguro, ipatawag na sa Senado sa committee ng Blue Ribbon ni Senator Dan Marcoleta itong dalawa, si Corina Sanchez at saka si Julius Babaw. Bakit sila nag-interview ng isang reyna ng flood control? Dapat paliwanag sila, isama sila, ipatawag sila. Yan ang aking hinihiling kay Dan Marcoleta. So, ipakita natin ito. Nag-umpisa dito, ay sinabihan sila ni, tingnan natin ang aktual na salita ginamit ni Vico Soto sa pagkontra sa ginagawa nila ni Corina Sanchez at saka ni Julius Babaw. So ito, basahin natin. So siguro, mas maganda, basahin muna natin kung anong sinabi ni Vico Soto. Ito, hanapin natin. Ito, yung official site ni Vico Soto. Ito po, Vico Soto. Okay. So, karon, ngayon, sabi ni Vico Soto, kahapon niya sinulat ito, pinost niya. Why, with these interviews again going viral, let's look at it from a different angle. Bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, uy, tika, ba't kaya handa ito magbibigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? Dapat siya nang tinanong ganun. Sabi ni Vico, I know for a fact that there are many good, honest people in the media who are disappointed, if not angered, at practices like this which undermine the integrity of their profession. In this case, maybe they didn't do anything technically illegal, but at the very least, it should be considered shameful and violative of the spirit of the Code of Ethics. Pwede silang magtago sa gray areas. Hindi naman journalism ito. More of lifestyle lang. Kailangan kasi ng sponsor. Pero wag na tayo maglukuhan. The rose to national prominence as broadcast journalists, news personalities, puhunan. Dapat nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon at kredibilidad na pinapahiram nila sa mga korap kapalit ng pera. Let's remember that corruption is systemic. It permeates into every sector of society, not just government. But we can slowly but surely break this cycle if more and more of us consistently do our part, wherever we are and wherever our position may be, one step at a time. I'm not exact figure, pero alam nyo na. Ay, nako. Sinasabi lang. So, ano ngayon na, dahil dito, sa post ni kasi mataas ng reputasyon ni Vico Soto. Kaya nagulantang sila ni Corina Sanchez at saka ni Julius Babaw.
nagulantang sila sa tira ni Vico Soto. Sabi ni Vico Soto, hindi naman sa gusto kong gumawa ng bagong kaway. Pero tingin ko kailangan din mapag-usapan ito eh. Napagkataon malakas ako nung halalan. Pero kung sa iba nila ginawa to, baka wala na. Anyway, kayo na po ang bahala sa akin. Yan pong sinabi ni Vico Soto. So, God is with you. Mayor Vico, sabi ng mga ng mga pumpuri kay Vico. Diyon na amin. Tapos ibig sabihin napakarami po ng mga reactions, libo-libong reactions pabor kay Vico Soto. Lahat po in good words for him. Isa kang alamat, Vico Soto. Ang dami ha. Yan. So, ibig sabihin, ang issue dito is, tama ba tong ginawa nila ni Corina Sanchez at saka ni Julius Babaw? Kung ako tanungin mo, mali. Dapat po sila ay ipatawag sa Senado. O ngayon, in fairness naman sa Rated Corina, itong team niya, ito nagsalita. Dear Mayor Soto, itong sagot ni Corina Sanchez. The platforms Corina interviews and Rated Corina both take pride in its standards in storytelling and production. Both shows are multi-awarded by credible award-giving bodies through the years. Our host, Miss Corina Sanchez Rojas, has her esteemed place in the industry for very sturdy reasons. Ganun ba? Firstly, we choose subjects and topics for our shows because there is public interest. Pinag-usapan ang topic. Second, we don't do hit pieces. So, no bashing, criticizing, or slandering other personalities or businesses. Third, and by the same token, we don't do puff or vanity pieces. Subject simply tell their life story. Naku, nagsalita ka pa, inspiring. Ano ba, Corina? Gusto mo pang mga paikutin mo pang kwento. Sabi ng Corina, Rated Corina, the stories of many personalities including politicians and public figures, including your own Uncle Senator Tito Soto and your cousins, BM Gian Soto and MTRCB Chief Lala Soto, as your Vice Mayor Dudut Jaworski, who we have also featured, have been the content of Rated Corina for decades. It is the same for several other magazine shows and interviews of many hosts from all the networks. Ang ibig sabihin to ng Rated Corina, ipinaparehas nila, wala naman siguro masama. Kasi in-interview din ng Rated Corina ang pinsan ni Vic Soto at ang kanyang tito na si Tito Soto. At ang kanyang pinsan na si BM Vice Mayor Gian Soto at MTRCB Chief Lala Soto. At ang kanyang Vice Mayor na si Dudut Jaworski. Anong pagkakaiba? Ang laki po ng pagkakaiba, Corina Sanchez. Ang pagkakaiba na napakalaki, 40 luxury cars ang pagkakaiba. Napakalaki, baliban pa sa ibang kotse na ginagamit nila sa pang-araw-araw na negosyo. So, nakita mo pagkakaiba? Ang laki ng pagkakaiba. Matindi. Tapos magsasalita ka pa, ang dagdag na pagkakaiba, Corina, inspiring. Grabe, inspiring. Yan pagkakaiba. Kaya kayo, mga bastos kayo sa lipunan, bigyan nyo pang pinapupurian pa ninyo mga magnanakaw sa ating lipunan. Anong klase ka, Julius Babaw? Sumasakay ka pa, natuwa ka pa, sumasakay ka pa sa Rolls Royce na binili sa dugo at mga pera ng ating mamamayan mula sa kaban ng bayan. At magbabayad yan mamamayan natin kasi kulang ang pera ng kinikita ng mamamayan natin, umutang ang mamamayan, ang pamahalaan natin na babayaran ng lahat ng mga mamamayan. So sabi niya, in the case of the Sarah and Carly Discaya interview,
pinag-usapan sila. Kahit pinag-usapan, pero you're bringing them, ang pag-interview nyo, you are bringing them in a manner na nagpa-praise na pupuri kayo. Kamali. Maling ehemplo binibigay niyo, halimbawa ninyo, Corina Sanchez. Mali ang binibigay niyo, Julius Babaw. Matindi kayo, their sudden prominence in the public eye, sabi niya, ang katwiran nila ni Corina, kasi daw batas ang public interest, kaya nila interview. Sana kung interview na plain. Nagre-react pa kayo, natuwang-tuwa kayo. Pinupuri pa ninyo sa dami ng mga kayamanan na nakuha sa pagnanakaw. Katindi. So there have been anything untrue about. It is not a question of whether it is true or not. It is a question that it is impossible to imagine na kumita sila ng ganon 40 luxury cars. Kabubo. Mga bubo, basta may pera talaga, nakakabubo. So tama, ibig sabihin na may kakayahan magbigay bawat interview, yung Sara Diskaya at saka Pacifico Diskaya ng 10 million bawat interview. So the Diskayas are allowed to use this interview video for other purposes because it is company. Nako, nagkatwira na naman kayo. Ang layo ng katwira ninyo. Sabi niya ni Corina Sanchez, this interview was conducted and aired well before campaign period. Kahit na, ganun pa rin yan. All interviews of those who ran for office were also taken down from our official sites. Matindi kayo. Finally, all content aired is transparent and meets. Anong transparent? Halata, kayo na nagpupuri. Pinupuri nyo magnanakaw. Matindi kayo. Yan po ang ginagawa ninyo. So, sabi naman ni Miss JD, Vico Soto, Mayor, in my communication classes, I have been consistently reminding my students of the code of ethics. However, since I had been part of the media industry, I know for a fact that this battle is almost impossible to defeat as it is so rampant, I must admit. So ano ibig mo sabihin, Miss D? Hindi klaro mga salita mo eh. Miss D, let's approach this practically, realistically, and logically. Ilan po ba ang gumagraduate ng journalism degree sa Pilipinas taon-taon? At ilan lang po ba ang yung job slot sa available yearly? Ilan rin po ba yung bilang ng mga gumagraduate ng communications related tulad ng MASCOM degrees yearly? At ilan po ang mga veteran journalists na still humahawak ng kanilang posisyon sa trabaho? Yung mga graduates po ba may maayos na offer ng pay sa trabaho nila? Mabubuhay po ba yon ng pamilya nila? Or are they expected to live and die as martyrs? So kung may gagawa pa ng proper thesis or journalistic investigation tungkol dyan, siguro po makikita natin kung bakit nabi-breakdown ang code of ethics sa real world scenario. With that said, I would pray for the professors to please teach the real world scenarios in mind. Harapin nyo katotohanan, gets real. Kung wala ang pera talaga, napapaikot ng mundo, kahit journalist, paikutin ng pera. Sabi naman ni Paul Mark Lacerna, Mayor Vico is right. His reaction to the interview of Julius Babaw with Sara Diskaya touches a deep issue that goes beyond. It is an act of display of enormous wealth during the period of acute public want. Grabe kayo. It is about the integrity of media and the stewardship of influence. Huwag sana magalit si Julius Babaw kung nabasa man niya ito. This is not meant to attack him personally, but to highlight the greater calling of those in the media, especially Christians in media. We know the pressures are real, bills to pay, families to feed, ratings to maintain, sponsors to satisfy. But as Mayor Vico said, when a journalist accepts millions just to give someone a platform, it is not merely a business deal. It becomes a moral compromise. The Bible reminds us, a good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Proverbs 22, verse 1. Reputation and credibility are the true capital of those who speak to the nation. Once that is sold, even unintentionally,
The damage is not just personal. It weakens public trust and feeds the systemic corruption that our people have long suffered from. As Christians in media, we are called to a higher standard. Jesus said, "You are the salt of the earth. You are the light of the world." Matthew 5:13 to 16. Salt loses its purpose when it is diluted. Light loses its power when it is hidden. Media becomes dangerous when it exchanges truth for money or credibility for convenience. This is not to condemn, but to call for reflection and repentance. If we have stumbled, we can start again. If we are standing, we must continue standing. If we are tempted, let us remember that the credibility God entrusts to us is worth more than any contract or sponsorship. Indeed, corruption is not only in government, it slips into every sector, including media. But we can resist the cycle of choosing integrity one decision at a time. May this be a reminder to all of us, especially to my brothers and sisters in Christ who work in media. Guard your calling, guard your credibility, guard your witness. In the end, our true reward is not the millions we can earn, but the words we long to hear from the Lord. Well done, good and faithful servant. Ganda naman pagkasulat nito ni Kwan. Galing sa Diyos, galing sa Biblia. Salamat, Paul Mark Lacerna. So, yan lang po ang sa akin. No? Miss, kahit ano pang katwiran ang isasabihin ninyo, Corina Sanchez, you belong to the wrong side of history here. Ha? Akalain mo, it cannot unexplained wealth to the least. Hindi ma-explain kung paano manggaling sa zero ang 40 na luxury cars kasama ang 2 Rolls Royce na dahil lang daw sa gusto niyang payong na nakakabit sa Rolls Royce, bibilhin niyang Rolls Royce. Kung suradan lang ang payong na nakakabit sa Rolls Royce. Grabe na, filthy rich talaga kayo. Oh, ito, ipapakita ko para mapatunayan ko sa inyo kung ano ang sinasabi ko. Ito dapat ang subject matter ni Marcolita. O, ipapakita natin. O, ipapakita natin ang mga, yung sa interview. Biro mong sasakyan, napakatindi ng mga sasakyan na ito. O, ito. Yan na. Gusto namin maka-ano ng medyo parang sporty, pero hindi namin nagagamit. And then we have the Maserati. Maserati. Yes. So nung lumabas siya, bumili kami na Maserati, itong model na to. Hindi rin siya nagagamit. Anak ko rin ang gumagamit. Ito, this is one of na talagang gamit na gamit namin to. This is the G63. Matte finish eh. So very rare yung ganitong kulay. Tuwan-tuwa ako. Madaming nagkakagusto nito eh. And then yung Benz na Avantgarde. Kasabay to nung kulay blue na Benz. One of the first maganda siya kasi may table sa loob. So pag galing sa natin Nakaw sa mga to. bata or sundo, yung isa lalo yung panganay ko na nasa Mapua, yan ang ginagamit niya kasi pwede siya mag sulat or gawa ng homework habang nasa loob. No? Yes. Oo. Itong 2 moon buggy, dadali namin sa farm namin to sa Batangas pag nagawa na. And then we have the Bentley. Wow. Yes. Look at this. Ito yung Bentley. Itong binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glass din sa loob. May decanter. Yes. Social. Pero hindi naman namin nagagamit. So ito, ang inside niya naman red and black. Ang interior. Rin, yes. So yan. Bentley. So ito, sorry. Yan. Nice. Yan. Kita mo yung Very sporty. salita ni No? Julie. Yes. Ay, sorry. So, yan ba salita yung- ng journalist? umu-open yung ilaw. Yan, Napapakita tapos ka ng lumalabas sa kikit mo, sahig Julius yung- Babaw eh. Logo niya. Oo nga, no? Astig, oh. May logo ng Bentley. Oh. Pagano. So, kasi, para may projector Ano siya. pa yun si Elon Musk? Project siya ng logo sa floor. Yan, Ayun. ito naman, Oh my kaya siya na, gosh, may look at ano that. siya dito. Actually, champagne glass. Nagkamali ako. So, yan. Champagne. Yan, pwede siya dyan. Mm. Tapos may champagne holder dito. Tapos pwede mo siya ilagay dito kasi nag-chill. So, sabay chiller din siya. So, pag Kasi ano, champagne dyan. yan, armrest lang siya pag ano. Social, no?
Pag on a normal day. Oh, yan. Garon, ha? Kita may laban kayo dyan. Oo. So, yun. Para ka Yes. nasa ano. Mga reasons. Pag may kakaiba, yun yung... Oh, yun naman yun nag-attract yung sa'yo, gusto- no? Yung Yes. unique, no? Oo. Yan. Galing. And we have the Maybach. Oo. Mercedes-Benz Maybach. Yung SUV version ng kinuha namin. Pati color niya, ganda, oh. Yes. Kumbaga, ayun. Ano siya, two-tone. Yung Oo, mga so, ito, expression mo, Julius. maganda din Halata, to. grabe, And then, of grabe. course, yung latest, Your favorite. yes, our favorite is the Rolls. Rolls Royce. Grabe, Yes. Rolls Royce. This is the Cullinan. So, yung Cullinan, SUV siya ng Rolls Royce. Pero, ang kaya lang iupo nito sa likod, 3. And kaya ako to Ang liit binili. lang sa loob. Malaki-malaki siya. Oo. Kasi parang For comfort siya eh. kasi malawak yung yes. pagkilusan mo. Upuan, no? Malaki. Yes. Ito, maluwag lang yung likod niya. Parang pang luxury lang talaga. So, ang ano na to, kasi Cullinan siya. Siya yung SUV ng Rolls-Royce. So, Oh, yan, ha? ito, yung dumating siya, SUV ng Rolls Royce. Tingnan nyo. interior siya ng Grabe, Hermes Orange. Wow. Oo. So, yan yung kulay ng Hermes. Tapos may skylight siya sa taas. Parang may mga stars. Yes. Oh my God. Parang limo, no? Yes. Oo. Tapos ang doors niya pa ganyan. So, pa-open siya pa ganyan din. So, kaya mo to kinuha dahil Kasi ito, may payong, oh. Natutuwa ako sa payong. Paano kuha to? siya sa payo. Ayan. Pero hindi ko pinagagamit yung payong na to. Hindi pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. Oo. Ayan. So, Ganda ito na. yung payong niya. So, tig-isang payong yan. Grabe, Yes, lahat. so Payong both ka, sides. kuleta to. So, yan yung feature This ng is Rolls na kaya ako siya nabili long kasi tuwa ako sa display payong of siya. Grabe, kung extreme gano'ng wealth kaluwag. in the period of public access. Ayun. Uy, maluwag nga. Nakakasuka Laki ng legroom. Yes. May liability ka sa comfortable sa loob. ilalim Tapos, ng meron Article pa siya. 25 Ano ba ng to? Civil Table Code of the niya. Philippines. And may TV din siya. Yan. Yan yung ano It nito, almost displays features wealth. nitong ano, Cullinan. Magkano naman yung ganyan? Ha ha ha! Aha! Pagdating naman sa business, anong naitutulong nito pag nakitang marami kayong mga sasakyan? Yun nga, yung sa business side, syempre your clients come here and nakita nila pagpasok pag nagpa-park sila dito. Ang dami yung gandang ng kotse kanino yan. Sa amin lahat yan yung luxury car. So Grabe. they know that we have the capacity to execute a project. Parang Pero, ito parang part of our Hindi mo resume. mga proyekto Kumbaga sa Bulacan. pag nag-apply ng trabaho na ikaw kaya mo, may abilidad ka na gumawa na ano kasi may mga ganito kang sasakyan. Hindi siya Okay, So, yan po. Abilidad ka magnakaw. Bumili ka ng coke lang naman yan. Pero Nagbabayad ba kayo ng especially buwis? with these Tama? cars, yung ganito, itong dalawa, ito. Alam ko, mas tumataas ang presyo nila as time goes by. Saka nagagamit ko nga rin sa inyong business, Yeah, no? sobra. Guys, kasama na natin si Kuya Curly at Ate Sara Ayan sila. Discay. Ayan. Kita nyo na? Tama ba yung pag-interview nyo? Napakita pa kayo ng pagkakabilib? Pagkakabiliban ba yung pagnanakaw? It can never be explained how it happened that way. Kaya nagsishow kayo ng bad example sa publiko na gagayahin ng ibang bata. Ay, nako. So, hanggang dyan lang muna tayo at mag-shoutout na lang tayo. Pastor Rodi Rabi, Conrado Alipio, tapos si Helen Bagyo, Gregorio Babaran. Magandang gabi po, Atty. Toto. Malabang patawag yan, sina Corina at Julius. Ay ipatawag dapat yan. Susulatan ko si Barcoleta. Gregorio Babaran, kung si Lacson, pasana ang chairman, baka sakali pa. Squeeze squishy pala. Katoto, that's freedom of the press and speech. Freedom. Yes, freedom. Walang problema niyan. Ang sa akin lang yung lesson learned na sa choice naman nila ng may-ari ng freedom. Sana hindi na lang nila ginamit ang freedom nila kung duda sila kung makapagbigay ba ng magandang aral itong ginagawa nila hindi. Ano ang kaso ni Corina at Julius? They are now promoting they can be sued for damages for showing that to the public na unexplained wealth yan.
Do not give bad example. Pwede po yan sa damage suit. Hindi iman crime pero damage suit. Squeezy, bawal ang bumili. Bawal bumili ng luxury car. Sa kalagay po sa batas yan. You are prohibited from buying luxury cars during the period of acute public one. Article 25, Civil Code of the Philippines. Ngayon, si Heriberto Filimon Indiapi, pinakita ni Loring at Julius kung paano makapagnakaw. Yon ang leksyon dyan ang masama. Heriberto Filimon Indiapi, kuring krimen ang mangyari niya kasi unexplained wealth eh. Abisa, isa pa po ang bias na media, sir, Toto, lalo magkapag-alala sa problema, palala sa problema ng gobyerno. Gregorio Babaran, dahil lang sa payong bumili. Renato Serra, talo mo pa yata si Elon Musk. Squeezy, hindi naman nila madadala sa pagmamatay sila. Tama. Noli Libante, ano pa ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya ang lahat ng bagay sa mundo pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? What does it profit a man for he gains the whole world and yet loses his soul? Yan po nakalagay dyan. Anong kwan mga yan ta? Anong verse po yan? Yung tinesting ni Satanas si Jesus Christ. Yan kwan, tinempt niya. Kaya sinagot siya ni Jesus Christ, what does it profit a man if he gains the whole world and yet loses his soul? At the 7, may babayad ba siya para mababawi niyang kanyang buhay? Gregorio, katas ng DPWH. BBS Las Vegas, yan po ang high class na mga magnanakaw ng Pilipinas. Renato Serra, shame on you, Diskaya family, and Julius Babaw and Corina. Wednesday Adams, hindi yan rags kundi rabs to riches. Tama, no? Tamang galing. Rabs to riches. Hindi rags to riches. Heriberto Filimon Indiapi, katas ng nakaw. Maribel Silerio, grabe, attorney, daming pera. Hilin Bagyo, let the sarap ng buhay magnanakaw, inggit ako. Wednesday Adams, nakakasuka, kadiskaya. Heriberto Filimon Indiapi, promote sila na magnanakaw ka din. Okay. Gregorio Babaran, tapos Wednesday Adams, maabilidad sa pagnanakaw. Yun po ang katotohanan ng buhay dito. So, tingnan natin baka may presentasyon si... Okay. I-out natin ito muna. So, yan lang muna. Tingnan natin itong na kuryente ata tayo. Nagpalabas ng statement si Corina pero binawi. Bakit? Natakot siya? Yan. Pakinggan natin itong sinabi ng vlogger na sa Showbiz Chika. Tingnan natin. Binawi daw tinanggal sa website yung pinost ni Corina Sanchez. Nasagot. Yan. Nagingit-ngit ngayon ang social media matapos akusahan ni Pasig City Mayor Vico Soto ang ilang mamamahayag na umano'y tumanggap ng 10 milyong piso, placement fee, para sa panayam ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya, mga may-ari ng Alpha and Omega Construction Firm, ang kumpanyang nakakuha ng bilyon-bilyong halaga ng flood control projects mula sa DPWH. Matapos pumutok ang issue, agad namang naglabas ng opisyal na pahayag ang Victory 8 Media Incorporated, ang production outfit sa likod ng Rated Corina at Corina Interviews, na mariing itinanggi ang alegasyon. Ayon sa kanilang executive producers, there is no such thing as a 10 million pesos placement for an interview. This is simply not true. Giit pa nila, lahat ng panayam ay dumaraan sa pamantayan ng estasyon at hindi nagagamit para sa politika. Pero heto ang mas intriguing, matapos maikalat online ang opisyal na pahayag ni Corina Sanchez at ng kanyang team, misteryosong nawala o binura ito sa kanilang official page. Dito lalong uminit ang spekulasyon ng mga netizen, may nakuryente ba? O baka naman may napaso at umatras? Kung totoo ang alegasyon ni Mayor Soto, mabigat itong patunay ng matagal ng bulong-bulungan,
na hindi lamang politika at negosyo ang nakaugat sa korupsyon sa Pilipinas, kundi pati na rin ang media na dapat sana'y bantay ng katotohanan. Kung may kapalit na milyon-milyong halaga ang bawat airtime, mas lalong bumabagsak ang tiwala ng publiko sa mga mamamahayag na inaasahang maglalahad ng totoo. Subalit kung walang basehan ng paratang, malinaw na mahaharap si Soto sa pananagutan, hindi lamang sa korte kundi pati sa mata ng publiko. Ang pagbibintang ng walang ebidensya ay maaaring mauwi sa kaso ng cyber libel, gaya ng babala ng kampo ni Corina. Ang mga diskaya, na umamin sa panayam kay Julius Babaw na yumaman dahil sa mga kontrata ng DPWH, ay kasalukuyang nasa gitna ng atensyon. Ang kanilang rags to riches story ay biglang naging kwento ng posibleng pandarambong sa kaban ng bayan. Raps to riches story. Samantala, ang kampo ni Corina ay todo depensa na walang halong pera ang kanilang panayam, ngunit ang biglaang pagkawala ng opisyal na statement online ay nagsilbing gasolina sa apoy ng mga espekulasyon. Sa ngayon, nakabitin ang tanong, sino ang mananaig sa sagupaan ng dalawang kampo, ang alkalde na kilala sa kanyang anti-corruption stand, o ang veteranang broadcaster na may matagal ng pangalan sa industriya? Habang wala pang inilalabas na konkretong ebidensya mula sa alinmang panig, ang publiko ang nagiging hukom. Sa Facebook at X, dating Twitter, hati ang opinyon, may mga naniniwala kay Vico bilang simbolo ng integridad, pero marami ring nagtatanong kung bakit biglang naglaho ang opisyal na pahayag ng kampo ni Corina. Sa huli, ang kaso ng 10 million pesos interview fee ay hindi lamang simpleng bangayan ng politiko at media personality. Isa itong test case kung sino ang talagang nagsasabi ng totoo, at kung gaano kalalim ang sugat ng korupsyon sa media at politika sa bansa. Alam mo, isa sa dahilan na bakit marami ang mga kurakot dahil sa kakampi nila sa media. Nalilibante, ang mga taong naghahangad yumaman ay nahulog sa tukso sa isang bitag ng mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na magdadala sa kanila sa kapahamakan. Heriberto Filemon Indiapi, matakaw mga high-profile media, hindi po lahat. Tessie is Lee, daig pang presidente PBBM, walang sasakyan, karaminat ang magmamaha saan galing ang yaman nila. Galing sa tubig. Katas ng baha. Sabi ni Testy. So, IB Valen, bakit nila ipapatawag? Bakit hindi yung mga ipatawag din kasama sa mga congressman? At Gregorio Babaran, St. Timothy rin daw po ang may flood control project sa nabutas ni Toby Chanco, Texas. John B., ang lakas ng loob ng nagmamayabang sa mga sasakyan, binili na di naman ginagamit. Saan naman galing yung pinambili? Naku, Wednesday Adams, maabilidad sa pagnanakaw. Gregorio Babaran, sindikatong illegal. Okay. Tapos si Gregorio Babaran, hindi pa nakontento. Loli Libante, ang mga tao naghahangad, yumaman ay nahulog sa tukso. Okay, hanggang dyan lang muna tayo, mga kaibigan. Kailangan paglaban natin, magdasal po tayo, like and subscribe para matutuwa naman ako at patuloy ako magsisiwalat para sa inyo. At isa pa, kung pwede lang, iimbitahin niyo po ang inyong mga kaibigan na sumali na dito sa ating channel na Panay Katotohanan, Panay Katarungan at Panay pagtataguyod ng batas. Ipaglaban natin na batas kasi yan lamang ang pag-asa ng mga maralita sa ating lipunan. Kung susundin lang ang batas, wala pong maapi, wala pong matatapakan, wala pong malulugi. Yan pong aking masasabi. Magandang gabi po. Balik kayo. Mag-vlog pa tayo ulit.